A blessed day to you. I am Bishop Ruben Abante, and I'm the senior pastor of the Lighthouse Bible Baptist Church. I'd like to invite you now to be with us as the message of the Word of God is preached from the pulpit. I'd like to turn you over now to our Lighthouse Coming Together, and I pray that you'd be blessed with the message. And with that, dadako tayo sa ating mensahe, pagpapatuloy ng ating simulan, related sa ating focus. Let's all stand as we read our text. It's still Galatians 5:22 to 23 and Ephesians chapter 5, 8 to 10. At ito sa Galatians ay sinusulatan ni Apostol Pablo ang mga churches sa Galacia. Ang sabi niya, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against all these, against such, there is no law. For ye were sometimes darkness, but now are ye light in the Lord. Bagay na bagay sa lighthouse, no? Di ba? Tayo dati nasa kadiliman, ngunit ngayon tayo'y liwanag. Walk as children of light. Hindi lang sinabi magliwanag, kundi walk as children of light. I'd like you to take note of that. For the fruit of the Spirit is in all goodness and righteousness and truth, proving what is acceptable unto the Lord. Do you observe? Ito, Colin,
dapat, no, walk as children of light. Eh kung lakad, kinakailangan meron kang marating, di ba? Correct? Para you can arrive. Pero biglang pumihit si Paul. And what he says is, for the fruit of the Spirit. Anong relationship ng fruit of the Spirit sa walk? At ano ang relationship ng light sa Spirit? You observe? Have you thought about that? Kung ang fruit of the Spirit ay mga virtues, love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith. Okay? So, kung yan ay mga virtues, anong kinalaman niya sa walk? At yung Spirit, may kinalaman ba sa life? Think about it. Parang pumihit, ano? And then, ang sabi niya, because the virtues of the Spirit na namamanifest, they are in all goodness and righteousness and truth, proving what is acceptable unto the Lord. You know, sometimes we think this is just a play of words. I do not think so. Heavenly Father, thank you that, Lord, today we come together as your people, as church, as ecclesia. Bless us now, and through this preaching of your word, make us indeed, dear God, to be able to be, to be able to do, to be able to walk, to be able to bear the fruit of the Spirit, and thus, Lord, know and manifest to everyone what the things are that would be acceptable in your sight and most pleasing to you. In Jesus' name, amen. Thank you. Please be seated. Now, if you take note of what we read a while ago, yung pinangunahan ni Ruben, doon sa 2 Corinthians chapter 3 and verse 2, you observe what Paul says. Okay? Ang sabi niya doon sa Church of Corinth, ye are our epistle, written in our hearts, known and read of all men. Wow! Is this just a figure of speech? Ha? Yun ba yun? Kayo ang aming epistula na isinulat sa aming mga puso. Paano nangyari yun? At kayo ang nakikilala at binabasa ng lahat ng tao. Sino ang kausap niya? Yung church, yung mga mananampalataya sa Corinth. Okay? Now, nung ito'y sinulat, wala pang tab. Wala pa yun. Wala pa rin mga librong katulad nito na binabahin. Okay? Walang typewriter, walang PC, everything. Lahat ay isinusulat kamay. Okay? At ito'y sulat niya sa kanila doon sa Corinth. Pero kahit sinulat niya yung sa scroll, ang sabi, kayo ang aming epistula, isinulat muna sa aming mga puso. Okay. Now, maraming mga passages sa banal na kasulatan ang mahirap intindihin. Pero kung iintindihin natin sa pamamagitan ng konteksto ng salita ng Diyos, lalo na ng kung paanong isinulat ang mga epistula sa mga churches. Mga kapatid, maliwanag kung ano ang eklesiya. Hindi building. Tao. Amen? Hindi pinupuntahan lang na lugar, kundi mga taong kumikilos. Amen? Mga taong bumubuo ng gawain ng Panginoon. Alam niyo itong building na ito, noong 2002, if I believe, o 2003, ito'y dinedicate natin para sa gawain ng Panginoon. So, by itself, mga kapatid, we can call this sanctified, set apart for that purpose. Okay? Pero, the greater sanctification is not reflected in the walls and the columns of this building.
The greater sanctification is in ourselves, what we are. Amen? The greatest testimony is not born by this physical building, but by lives, us, the church itself. Amen? The message to be delivered to our community and all the rest, they do not come from this building. Although, syempre, may microphone and everything, but they come from us. The greatest lives that they will see, that they will get to know, yung mga tao rito. Hindi yung mga bumibisita lang. Kaya we have a very big responsibility as church. Amen? We are for each one of us, for each other, and we are for communities around us. Now, I said this morning that this topic is actually hard to preach, hard to study, but we need to. Okay? At marami tayo mga kapatid na maaaring tingnan sa banal na kasulatan kung paano dapat tayo matuto. Okay? Binasa natin kanina ng umaga in Philippians chapter 2. Kaya kinakailangan tayo ay obedient as a church. Okay? Tayo'y nagwo-work out. Tayo'y umaahon sa ating mga kalalagyan. Hindi tayo nauubusan ng mga challenges. Okay? Ganyan ang gawain ng Panginoon. But we know that God works in us. Okay? And because He works in us, that working in us develops will for us. Pagnanais. Okay? At hindi lang yan, kundi something that's done. And all for His pleasure. And as a church, tayo ang sinabihan, do all things without murmurings and disputings. Napakahirap gawin yan. Because ang default natin is to complain. Okay? Now, kaya itong Ephesians chapter 5 verse 9, tinitingnan natin, for the fruit of the Spirit. At yung fruit of the Spirit, palaging siyam na virtues ang napapaloob dyan. Kaya ito, imbis na ang sabihin ay fruit of the Spirit, ay pinalitan natin ng virtues for love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. All these virtues that should be seen in us, manifested by us as ecclesia, they are all in all works of goodness and righteousness and truth. And of course, kaninang umaga, we understood kung ano yung works according to goodness. Amen? I do not intend to go back there. You can just listen or maybe watch the preaching this morning. Amen? Now, doon tayo natigil sa ikalawa. We also need to appreciate the works according to righteousness. Ang kabuuan ng bunga ng Espiritu ay nasa lahat ng goodness, works of goodness, at works according to righteousness. Ano raw? Katuwiran. Okay? Tayo'y gumagawa ng ministry. We all have, at alam natin yan sa Lighthouse, very structured ang ating ministry. 7 areas. You remember that? The ministry of the Word, the ministry of serving, the ministry of equipping, the ministry of lifting up, the ministry of supplying, the ministry of leading and organizing, and the ministry of mercy. Where do you find this? You find this in Romans chapter 12 and verses 6 to 8. Medyo nag-adapt lang tayo ng mga mas madaling maintindihan na mga terms. Kasi kung gagamitin natin yan, ministry of exhortation, haba no? Simple lang, the ministry of lifting up. Tama? Yung ministry of mercy or showing mercy, ministry of helping. O, hindi ba? The ministry of prophesying. Ang lalim naman, no? No. It's the ministry of the Word. At lahat tayo bahagi niyan. At ang sabi dito, sa ating outline kanina, we need to be able to do, and that willingly. Okay? All the ministries according to goodness.
Ngayon naman, we need to be able to do all the ministries according to the virtue of righteousness. Katuwiran, mga kapatid. Ang ibig sabihin ng katuwiran ay hindi yung katuwiran natin, kundi yung katuwiran ni Kristo na nasa atin na. Amen? Ang lahat ng na kay Kristo ay tinamnan. Yun ang magandang term. Tinamnan ng kanyang katuwiran. Hindi na natin ipinagmamalaki ang ating katuwiran. Yung sinabi ni Apostle Paul. Okay? Not having mine own righteousness, which is of the law, but the righteousness that is of Christ. At dahil lahat tayo ay naranasan nating tanggapin si Kristo at sa atin ay ipinutong ang kanyang katuwiran. Kaya sa harap ng ating Panginoon, tayo'y wagas na. Okay? Sakdal na. Justified. Okay? Kinakailangan, kung tayo'y sakdal na sa harap ng Panginoon, dapat ibuhay natin yung sang-ayon sa ating pagkaka-justified. Pagkakaaring ganap. Amen? If ye know that He is righteous, ye know that everyone that doeth righteousness is born of Him. Okay? Ng ating Panginoon. In this, the children of God are manifest. Can we change this? What word would be applied? In this, the children of God are proven. Okay? Easy. Para mas maintindihan natin. Okay? In this, the children of God are proven. And the children too of the devil are proven. Whosoever doeth not righteousness is not of God. Double negative. Okay? Neither he that loveth not his brother. We are of God. And because we are of God, there should be righteousness in what we do. Amen? And as a church, ito ang sabi ni Paul, but God be thanked. Ye were the servants of sin, but ye have obeyed from the heart. Kaya, ang kabuuan ng eklesiya, tayo'y samahan o tayo ay organisasyon, tayo ay united na mga miyembro, obeying from the heart the form of doctrine that was delivered to us. And being made free from sin, pinalaya tayo sa kasalanan, ye became servants of righteousness. Nung tayo nakasalanan pa, hindi lang tayo nakatanikala sa kasalanan, kundi tayo servants of sin. At alam nyo hanggang ngayon, sa ating lupang katawan na ito, pag hindi tayo mag-iingat, talagang magiging servant of sin itong katawan na ito. You understand? Sapagkat yan ang default. So, kinakailangan magkaroon tayo ng deliberate, mga kapatid, no? Intentional. Ang sabi dito ay, flee youthful lust, but follow after. Itong follow after, no? But follow righteousness. Kailangan niya ng kasigasigan. Amen? So, hinahanapan tayo ng mga gawang katuwiran, gawang matuwid. Lahat ay kinakausap, O man of God, young people, flee these things, follow after righteousness. Ibig sabihin, bilang eklesiya, lahat tayo'y merong gayong responsibilidad na magpakita na tayo'y may pagkilos sang-ayon sa katuwiran. Kahit sa mga tahanan natin, dapat ginagawa natin yan. I will behave myself. No? I will walk within my house with a perfect heart. Ang paglilingkod, ang kilos ng katuwiran ay wala lamang sa within the walls of this building. Kundi yan ay umaabot sa ating tahanan. Amen? Sa lipunan. Amen ba? Sa marketplace, sa trabaho, sa business, kahit sa ang opisina. Okay. Now, kinakailangan ang bagay ng paggawa ng matuwid ay ginagawang heartily. Okay? Mga kapatid, lahat tayo ay may pool ng kasalanan. As in lahat.
Kaya nga pinupuno natin ang ating isip ng awareness. Okay? At ikinakalat natin sa kabuuan ng ating lupang katawan upang magkaroon tayo ng pagkilos. From our minds being renewed to all our being. Nabanggit ko kanina, itong study na ito ay napakahirap. It gets to the real core ng ating being. Amen? Let me tell you this. Ngayon, ang buhay ngayon ay maraming mga kung ano-anong issues. At pati ang mga mananampalataya ay nadadamay. At kapag hindi tayo nag-ingat, tayo mismo ang mag-give in sa mga bagay na ito. Nabanggit ko na ito ng Thursday. Okay? Sa ating coming together last Thursday. Kahit tayo ay naglilingkod sa labas, sa mga businessmen, nag-uopisina tayo at sila'y hindi mananampalataya, we always remember that who we serve is the Lord. Amen? Ito, servants, employees, obey in all things your superiors. Yan ibig sabihin yan. According to the flesh. Huwag kang magtrabaho na pang eye service lang. Anong Tagalog ng eye service? Ha? Pang pakitang tao. Ayun, naku, delikado yan. Okay? Na men pleasers, but in singleness of heart. At kahit nasa mga workplaces kayo, you should show fear of God. Amen? And whatsoever you do, kahit sa workplace, o kahit saan man, do it heartily. Huwag tayo mga tuwiran na, kasi boss, kulang ang sweldo ko eh. Okay? No. Because we serve the Lord Christ. Amen? Eh kahit naman saan, ganyan palagi ang lagay. Ganun palagi ang sitwasyon. Palaging kulang. At alam niyo ito, he that doeth wrong even according to company regulations. Do you understand? Okay. Receive for the wrong which he hath done. And there is no respect of persons. Okay? Now, let's do this as a church. Bakit? Kasi, pagkatapos ng ating coming together at umuwi kayo, natatapos ba ang ating pagiging church? Hindi. Dala natin ang ating pagiging miyembro. Dala natin ang ating pagiging eklesiya kahit nasa bahay tayo. Pag pumasok kayo sa opisina ninyo, mga workplaces ninyo, natatapos ba ang ating pagiging church? Hindi. Kaya we are in every place. Amen? And your performance, wherever you are, you may be in government, you may be in private companies, okay? You may be in institutions of learning, you may be in hospitals, whatever. Okay? Kapag kayo ay gumawa ng wrong, ang pula niyan ay nasa atin bilang church. Correct? Ha? Kaya dapat meron tayong pag-iingat sa bagay na ito. Sinasabi ko yan. Kaya kayong mga merong kumpanya, kayong may business, okay? Gawin nyo itong pamantayan. Amen? Lalo pa, halimbawa, Kuya Robert, kailangan ko ng trabaho, pwede ba ako sa SBSI? Siyempre, no? Aabutin ka ni Robert, kailangan mo, sige, okay. Minsan, kahit hindi naman nakapag-training, kukunin. At sila magte-train. Pagkatapos, gano'n na lang ang mangyayari. Okay? Pati ang ating pagtatrabaho, sa kahit na anong pribado, okay? Dala natin ang ating pagiging bahagi ng eklesiya. Testimony natin yan.
Amen? Okay. Dapat iniisip palagi natin na bahagi ng ministry natin ang ating mga respective na trabaho. Amen? Ulitin ko. Bahagi ng ministry natin according to the grace of God given to us na binigyan tayo ng abilidad. Bahagi ng ministry natin ang mag-perform ng maayos at matuwid. Totoo yan. Matuwid sa ating respective na mga trabaho. Amen. At bahagi din ng lahat ng mga, siguro, may negosyo rito, no? Na gayon nga ang mangyari. Huwag kayong madadala. Okay? Mga kapatid, hindi ako naniniwala na ang biyaya ng Panginoon ay iniabot lang dahil naawa siya sa atin. No. Ibig sabihin, ang biyaya ng Panginoon ay ibinigay sa ating sapat at mayaman upang tayo makaahon sa bagay na tayo ay walang maprueba sa buhay. Amen? So that's it, mga kapatid. Now, charge them that are rich in this world, that they be not high-minded. At kung ikaw naman, mayaman ka na. Huwag mong sabihin, narating mo na, tapos ka na sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi pa. Ang sabi dito, do not trust in uncertain riches, but in the living God. Kung ikaw naman ay mayamang na businessman, na kayo, you should do good, that you be rich in good works. Ayan o. Ready to distribute, willing to communicate, laying up in store for themselves a good foundation against the time to come. You see, kaya hindi tayo nauubusan ng maaaring not just doing according to goodness, but doing according to righteousness. Amen? Ngayon, ang doing according to righteousness ay hindi lang nag-i-exist, no? Sa bagay na, may responsibilidad ako, may trabaho ko and everything. Nag-i-exist din yan sa kalagitnaan ng suffering. Okay? Ulitin ko. The doing of righteousness does not just exist in areas where, we need to show responsibility. No. Pag dumaraan tayo sa sufferings, naroon din ang righteousness. Why? Kasi alam nyo, it is in suffering na nawawala ang ating righteousness. Do you realize that? Lalo na, kapag nagsasuffer ka, ang sabi natin mga Pinoy, no, ang taong nagigipit, kahit sa patalim ay kumakapit. Nagkakaroon ka na ng excuse para gumawa ng unrighteousness. Huwag. Hindi kalooban ng Panginoon yun. Amen? But, and if ye suffer for righteousness' sake, happy are ye. Huwag kang mag-complain. And be not afraid of their terror, neither be troubled. You see, if ye know that He is righteous, aalalahanin mo yan, at siya'y nasa ating kalooban. And he that doeth righteousness, however we are in the midst of trials and suffering, we prove that we are born of Him. Amen? Okay. Alam niyo mga kapatid, ang daming kalalagyan sa mundo ngayon. Okay? Biktima ka ba ng kung ano? Ang dami niyan. Okay? Little children, let no man deceive you. He that doeth righteousness is righteous. Ibig sabihin, we take care to do righteousness not because we want to be righteous. We take care to do righteousness because the righteousness of Christ is already in us. Amen? Even as He is righteous, in this the children of God are manifest, proven, known. Okay?
in comparison to the children of the devil. Kaya mga kapatid, napakahirap na standard nito. However, if we be intentional, if we be deliberate, anuman ang hatak ng ating laman, okay? Huwag nating sundin yan. Anuman ang enticement sa atin, anuman ang suffering, kung tayo ay magpupursigi, may kasigasigan tayo, to do the work of righteousness. Anong sabi ng Ephesians chapter 5? Ha? Love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness. They are all, no? They are in all, una, works of goodness and works of righteousness. Ano mangyayari? Kapag masigasig tayo, manatili, no? Na ipinakikita ang katuwiran ni Kristong nasa atin. Okay? Yayabong. Okay? Magbubunga sa atin ang Espiritu. Tama? Kahit gaano kahirap, ipagtiis mo. Halimbawa, iniisip mo na hindi napaka-unequal, napaka-unjust. Di ba yun ang mga term eh? Unequal, unjust. Ano pa? Ano pang mga description? Ha? Unfair. Ayun, maganda yun. Unfair. Napaka-unfair. Of course, meron naman tayong batas to protect us. Pero hindi naman lahat ng batas nagiging talagang batas. Lalo pa kung napakaraming korupsyon. Do you realize that? So anong gagawin natin? Hindi natin nilalagay sa ating mga kamay ang batas. Kundi, anong sabi? Abay, hindi tayo ang revenger. He is. Amen? Okay. So, ibig sabihin, binigyan tayo ng kaparaanan sa mundong ito upang magkaroon tayo ng relief sa mga ilang bagay. At kinakailangan tayo matuto na gamitin ang relief na yan. Okay? Kaya tayo mayroong mga lawyer dito. Sa biyaya din ng Panginoon yan. Amen? Pero mga kapatid, hindi lahat ay napoprovide ng gayong relief. Dumadaan ng marami sa sufferings. At wala kang pupuntahan. Mundo ito eh. Huwag mong ibalik sa Panginoon na para bang ang Panginoon ang dapat sisihin. Hindi. Kaya tayo naging ganito dahil sa kasalanan. Naintindihan niyo ba? Okay. Alam niyo ito, pinag-uusapan yung maraming mga bagay dyan sa Kongreso. Ako'y pinag-aaralan ko na kung anong magiging statement ko dito sa bagay ng divorce, yung issue na yan and everything. Okay? Pero hindi natin din pwede i-compromise ang preaching dito. Amen? No. Hindi. Kaya tayo merong pamahalaan is so that they can provide equal opportunities sa lahat. In fact, hindi lang equal equitable pa. Correct? So, pipilitin ng batas natin yan. However, kinakailangan maging consistent tayo rito. Tinatanong ako kung ano raw ang magiging statement ko sa divorce. Makinig kayo maigi. Lighthouse will always be against, anong sabi ng Bible? What God hath joined together, let no man part asunder. Okay? Yun. There is only one entry point to the union of a man and a woman. And it is always the union of a man and a woman. Okay? So, anong statement ang gagawin?
we are for marriage. We are not for the destruction of marriage. And our Constitution says that the family should be inviolable. Okay? So ang sabi, Pastor, paano yan? Maraming mga cases and everything. Then, let government do its job. Okay? But we will provide guidance. Pastor, ganyan mangyayari. Hayaan natin trabaho ng mga congressman. Ako, I look forward to being a resource person. Yun din ang sasabihin ko dun. Pero, they will be faced with a lot of situations, surveys, data. Ano gagawin nila? So, they will provide relief as a government. You understand? Okay. It is not for us to provide solution, no, and to say na it is through this or through divorce. No. Kung ginawa ng mga Catholics yung annulment for them, we cannot do that. It is not our ministry to annul or to divorce. However, God has provided government, human government, so that they can tackle this. If so, that they pass this as government, then we'll have to cross the bridge when we're there. Anong gagawin natin, Pastor? That is relief to all Filipinos and for all Filipinos. Tama? You take that road. Paano kami makaka-church? Paano tayo tatanggapin? Then the law of Christ prevails. Do you understand? Dito, hindi umiiral ang batas ng Pilipinas, kundi batas ni Kristo. Correct? You know what I'm saying? So, antay-antay lang kayo. Sapagkat pinag-aaralan ko pa ito. Napaka-public ng mga statement natin. But in this, the children of God are manifested. Kaya mahirap ang trabaho ni Kong BMA. He speaks both as pastor and as a congressman. Di ba? Porque siya ay representative, then he has to listen to people he represents. No, he represents. Kaya yun yan. But tayo'y umaahon sa hatak ng kasalanan na nasa laman, at nasa mundo, at nasa ere, at nasa lahat. Amen? Because the spiritual conflict that we are in, ang dami niyan, mga kapatid. Buksan niyo sa Ephesians chapter 6. Bigla ako naalala ito. Ephesians chapter 6. We wrestle not against flesh and blood, but against principalities. Hindi principal. Kawawa naman si Tay. Principalities. Against powers. Against the world rulers. Hindi King James to. ASB yan. Ba't nandiyan yan? We wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Yan ang conflict. Yung marami sa inyo, hindi nyo na alam yung I'm too young, no, to march in the infantry. Hindi nyo na alam yun But I'm in the Lord's army. Pinag-uusapan namin ni kapatid ko, ang problema ngayon ng mga kabataan, wala na ang biblical militancy.
Ang dami nang nangyayari sa mundo, tahimik pa rin tayo. Nakikinig ba kayo? Oh. For example, no? Alam niyo, naintindihan niyo ba yung mga salitang agitation? Ha? To agitate, to organize, to mobilize. Naintindihan niyo? Saan ginagamit yun? Ha? Saan ginagamit? I-agitate mo. Pag nang agitate ka, magsisilakbo yung damdamin. Tama? At lalo mong i-agitate. Okay? Magsisilakbo yung damdamin. Pag silakbo na, i-organisa mo. Pag inorganize mo yung mga na-agitate, immobilize mo. Anong meron ka? Leftist. Alam niyo ba yan? Hindi niyo alam yun. Oh. Kaya alam niyo, ang mga utak ng mga young people, no, sa bagay na yan, na-agitate sila eh. You understand? Lahat ng mga baluktot sa lipunan, pinakikita sa lahat, ganyan, daming korupsyon, ganyan. Tayo, hindi ganun. Hindi tayo sumasama sa agitation. Sumasama tayo sa matuwid. Amen? Oh, yan, hindi nyo na alam. Pastor, alam mo pala yan? Siyempre, pinag-uusapan namin yun eh. You see? And these are the things that are being done by principalities against powers, against the rulers of the darkness of this world. Meron dito mga pumasok, nakipag-meeting sa akin. Oh. Sabing ganyan, Bishop, may mga hindi lumalabas sa news natin. Pero totoong nangyayari. Ano yun? Hindi na news? Hindi. Ang tahimik ng gobyerno, ang tahimik ng DOH, ang tahimik nilang ganyan. Pero maraming na mga namamatay. Ganon. Ito ang nakalagay sa PSA, kinuha yung mga datos, lahat. Alam mo ba, no? Masama na lagay natin sa Pilipinas. Wow. Okay. Anong dahilan yan? Ang dahilan yan sila Bill Gates. Yan. Ang dahilan yan, yung gumawa ng mga bakuna. Yan ang mga dahilan yan. Oh, ganon? Oh, mamamatay yan, lalo yung mga brand na ganyan, yung mga nagpabakunang yan, mamamatay yan. Pero hindi ba lahat naman mamamatay? Sabi ko, the wages of sin is death. Hindi, talaga sa bakuna yan, talaga. Kailangan i-ICC na yan. Uy. Ang problema, kahit ang DCAS, hindi nila bin-news yan. Ganon. Sabi ko, alam mo, hindi naman kami ang gumagawa ng news, nagdi-deliver lang kami ng news. Pero yung dinideliver namin news, hindi sang-ayon sa spekulasyon. Ipruweba ninyo yung claim nyo. Dali nyo sa Supreme Court. Dali nyo sa kung saang korte. Dali nyo doon sa legislatura, sa Congress, mga representante. Okay? Iakyat nyo doon. At kapag inakyat ninyo, at nag-hearing, dadalhin ko sa DCAS at news natin. O ganon. Andyan ba kayo? Nakikinig kayo? Ha? Kaysa naman matakot kayo. Anong bakuna nyo? Ha? Anong mga bakuna nyo? Nagpabakuna ba kayo? Kaya tama talaga hindi tayo nagpabakuna. May kausap ako na COVID. Wala na yung COVID na yan. Wag yung, baka mamatay ako. Tapos na yan eh. Kahit pero ang ating alert buhay pa rin. Tama, Attorney Robert. Doc Robert, huwag ka mag-attorney ha. Please, wag. Bira. You know what I'm saying? Kaya tayo, let us just be diligent and deliberate in ministering according to righteousness. Let us perform sa ating mga trabaho
according to righteousness. Amen? Huwag nating aalisin yan. Kahit sa kalye, according to righteousness. Amen? So, ito na yung pangatlo. Amen? Let us also be deliberate in doing the ministry according to truth. Pero, ang magandang term dito, walk. Kasi para sa atin, ang ministry, ang ministering is our walk. Amen? Kaya mga kapatid, ito, no? Ang pinaka-ordinaryong pwedeng gawin ng bata ay maglakad. Hanggang matanda, hindi na pwedeng tumakbo, maglakad na lang. Tama? Kaya pinagpapahalaga natin ang lakad. So, ang pinaka-default natin na pwedeng gawin ay ministry. That is actually our walk. Beloved, ang sabi ni John, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health. That's the body. Pero ang sabi niya, even as thy soul prospereth. Okay? So we are after the prosperity of the soul. Ang sabi niya, I have no greater joy than to hear that my children walk in truth. Ayun. Walk. Minister in truth. Amen? Yun ang pinaka-default natin. Now, listen very carefully. If we say that we have fellowship with Him and walk in darkness, we lie and do not the truth. Ayun, no? Hindi ginagawa ang katotohanan. Mga kapatid, itong katotohanan dito, hindi pinaniniwalaan lang. Hindi believe the truth. Di ba? No, ito, do the truth. Amen? Hindi willing sa truth, but do the truth. You understand? Kaya, ito mga kapatid, kapag ginawa natin itong lakad na ito, alam niyo, natutuwa ako kay Micah kasi laging buhat-buhat ni Gabi. Laging buhat-buhat ni Reza. Tapos ipapasa kay mama niya, bubuhatin din. Kaya alam niyo, kayong buhat kayo ng buhat ng mga apo niyo, tigilan niyo na yan, palakarin niyo yan. Amen? Ako magbubuhat naman ako ng apo ko Pero naman, kung may gagawin ako, di ba? Kaya sabi ko, bibili ako ng andador. Yung walang gulong. Ratan. Ibaba mo nga yung andador dito. Ibaba mo. Mag-iimbento ako, Eric, ng spiritual andador. Okay? Para kayong hindi marunong lumakad sa katotohanan. Bibigyan ko kayo ng spiritual andador para matuto kayo lumakad. Naintindihan nyo? Nasaan yung andador? Baba rito yung andador. Kunin na ng picture yung andador. Gagawa si pastor ng spiritual andador. Di ba? Nakakahiya. Marunong ba kayo lumakad sa spiritual? Default natin yan. But if we walk in the light, as He is in the light, yun, may fellowship tayo. Tayo gustong-gusto natin ng fellowship, di ba? Tama? Fellowship naman tayo, fellowship tayo. Tama, fellowship tayo. Fellowship kayo ng fellowship, ng fellowship, ng fellowship. Share kayo ng share, ng share, ng share. Wala naman kayo ba si pastor kasi ang tagal mag-preach, ganyan. Ilakad nyo. Yan ang pinakamagandang fellowship, maglakad. Amen? That is how we fellowship. If we walk in the light, ibig sabihin mga kapatid, there cannot be any fellowship if no one is walking in the light. Tama, no? If we walk in the light, He is in the light, then we have fellowship.
one with another. And the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin. If we say we have no sin, we deceive ourselves. And the truth is not in us. Kaya mga marites ng marites, attorney mo, no? Parang ang palagi mong tinitingnan yung fault ng iba. Yung fault mo, di mo nakikita. Correct? You deceive yourself. Tama, ano marites? Dati, chismo. Hindi picture ang hinahanap ko. Hindi, sige, okay na, ayun na. Yan ang andador. Ano ba? Pag meron dito na hindi bahagi ng ministry, bibigyan ko ng recognition. Kailangan mo ng spiritual andador. Ano palagay nyo? Gawin ko kaya yun, ano? Ay, wag na, baka mamaya eh. Anyway. He that saith, I know him, and cannot even keep his commandments is a liar, and the truth is not in him. Ibig sabihin, wala kang susulingan dito. Anong tawag mo sa ganyang statement? Ha? Anong tawag mo? Is this optional? Hindi. Ano yung tawag dyan? Ha? Yung hindi mo pwedeng alisin. Ha? It is what? Hindi lang important. Anong tamang word? When something you cannot do, when something is something that you cannot do without. Ayan, no? Nilagyan pa ng ano eh. Ayan. Baka kayo, hindi nyo alam kung ano andador, kaya pinukuha ko eh. Yan. Para matutong lumakad. Oh. Halika rito. Oh. Ang ganda niyan eh. Alam nyo, kapag ang bata, abot na yung kili-kili rito, palakarin nyo na. Huwag naman yung bata na hindi pa nakikita yung ulo rito, pinapalakad mo na. Huwag. Dapat, yung kili-kili niya nakasampay na rito. Yun. Pwede na siya maglakad. Di naman babagsak yan. Lagi mo ng pansalo sa ilalim. Di ba? Alam niyo yan ang kailangan natin dito. O yan, o kita mo no. Wala nang ang pansalo sa ilalim eh. O, nangiti na siya. Naka-andador siya eh. Abot naman ang abot sa kung saan. Oh. Come on. Naintindihan niyo ba? Ginagawa akong practical ito eh. Why? Because we need to walk. We need to minister. That is our walk. Kasi pastor, nahihiya ako eh. Alam niyo, come on. Dapat i-push natin ang lahat to be able to walk. Good. Maganda naman na nakasandal tayo. Oh, naalalay mo ko. Pero pag nakakalakad ka na, nag-aaral ba kayo magbisikleta? Ha? Ganon din naman magbisikleta, di ba? Huwag mo kong bibitawan, baka matumba ako. Tapos titinan mo yung gulong. Huwag mo titinan yung gulong, tumingin ka sa malayo. Oh, magpedal ka, sige, kaya mo yan, kaya mo, hindi, huwag mo kong bibitawan. Ganon eh, no? Yung pala, binitawan mo na, tuloy-tuloy na siya. Correct? Ha? Ang bihira eh. Alam mo, yung marunong ka mag-bike, maganda eh. Sa buhay yan. Oh. Dami mong alam, di ka marunong mag-bike. Meron ba gano'n? Lahat ng alam. Merong sabing ganyan eh. Magaling ako. Lahat alam ko eh. Sige nga, ano yung tawag mo sa dumi ng hayop? No, yung bang patak-patak lang na ano ganyan. Anong tawag mo doon? Ipot. Ipot. Oh, sige. Anong tawag mo yung ang dumi, yung butil-butil na nakikita mong ganyan? Anong dumi ng ano yun? Dumi ng kambing. Gano'n. Oh, okay. Eh, yung ano yung tawag mo yung sa kalye nakikita mo parang cake na gano'n? Parang cake. Kalabaw. Okay ha. Galing mo ah. Oh. Mula dito hanggang doon, gaano kalayo? Hindi ko alam. Hanggang dumi ka lang pala eh. Oh, teka, ba't napasama yun dito? Oh, anyway. Taas yata sugar natin ah. Walk.
Amen? Walk. Ang ating lakad, kapag lalakad ka, may progress. Did you know that? Ha? Hindi lang may progress, may direction. Ganon din ang lakad sa liwanag. Kaya nga dito, ang ganda talaga ng Bible pag pinag-aralan mo. The path of the just. The walk of the righteous. Yan na yan. The walk of the righteous is as the shining light that shineth more and more unto the perfect day. Anong picture yan? Alam nyo, ang sabi ng Psalm 19, ang sikat ng araw ay may circle. Tama? Meron ba? Meron. Merong path, no? Ang pagsikat ng araw. Correct? Ha? Tataas ang araw. Saang direksyon? Saan direksyon? Saan mo nakikita ang pagsikat ng araw? Sa east. Hindi sa west. Ano ba? Lulubog sa west. Hindi sa West Avenue. Direction lang. Ibig sabihin, may path. Tama? Ganon din ang lakad ng righteous. May path. May direction. May progress. Ano yung progress? Ang sabi dito, sisikat ang araw na parang, sisikat ang lakad ng matuwid na parang araw, no? That shineth more and more unto the perfect day. Ano niyo ba ibig sabihin? Di ba? Hindi naman lahat ng liwanag ng araw, nandoon na pagsikat pa lang Correct? Lahat yan, yung tirik na, saka mo, naku, ang init pa niyan. Ganyan ang path ng lakad ng matuwid. Hindi dumidilim. Naman, matuwid ka, may walk as children of light. Kaya dumidilim na. Hindi pwede yun. Naintindihan niyo ba? Kahit sa Psalm 19, no? Yung masyadong malakas. Puntahan natin yung Psalm 19. Ito, puntahan natin ha. Psalm 19. Para alam niyo yung ating pinag-uusapan. 1. Ano sabi dito? The heavens declare the glory of God. The firmament showeth his handiwork. Day unto day uttereth speech. Bawat sinag ng araw, bawat kinang ng bituin, bawat liwanag ng buwan, nangungusap yan. Tama? There is no speech nor language where their voice is not heard. Their line is going out through all the earth, and the words to the end of the world. In them hath he set a tabernacle for the sun, which is like a bridegroom coming out of his chamber, and rejoiceth as a strong man to run a race. His going forth is from the end of the heaven, and his circuit unto the ends of it, and there is nothing hid from the heat thereof. Kaya ganyan ang lakad, ganyan ang path, ganyan ang direksyon ng isang matuwid na may liwanag ni Kristo. You understand? Kaya tama ang sinabi ng psalmist. The walk of the righteous, the path of the just, is as the shining light that shines more and more unto the perfect day. Anong sabi ni Peter? We have also a more sure word of prophecy, whereunto ye do well, that ye take heed, as unto a light that shineth in a dark place, until the dawn and the day star arise in your hearts. Ibig sabihin, mga kapatid, pati ang nature, ang creation, nagtuturo sa atin on how we should walk. Hindi lang science yan. Mensahe sa atin yan. Nature itself, the whole of creation itself, teaches us this truth. Kaya nga, alam niyo, ang gandang topic ito.
na nakikita natin at maliwanag na maliwanag, that the fruit of the Spirit ay nasa lahat ng pagkilos o ministry sang-ayon sa goodness, righteousness, and truth. Alam niyo, kapag tirik na ang araw, the shadows are not long. Do you believe that? Pag sumikat ang araw sa east, mababa pa ang araw, shadows are long. Pero pag tumirik na ang araw sa tapat, perfect day, wala nang shadows. That is what we lack. So the truth should really prevail, but not without walk. You see? Kaya nga maganda yung pagkakasabi ni Paul sa mga taga-Philippi. You see? At alam nyo, if we are careful to really do the ministry according to truth, not according to your likes, not according to our convenience, not according to our pleasure, not according to our preferences, but according to truth. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang hirap i-preach nito because we are not all willing. Sa pag-o-offering lang we are not all willing. Basic lang yun. And we have things that we do, but we face challenges. Amen? Pero alam nyo, isipin nyo, love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. They are all manifested if we minister according to truth. Wow! Di ba? Lalong makikita sa atin ang lahat ng virtues na yan. Joy. Peace, lalo na. Long-suffering, even gentleness. Kaya nga ang sabi ni Paul sa mga taga-Thessalonica, when ye received the word of God, which ye heard of us, ye received it not as the word of men, but as it is in truth, the word of God, which effectually worketh also in you that believe. It works. It makes you to do. Kaya mga kapatid, kanina tinanong ko, ano ang relationship? Di ba? Okay? Ano ang relationship ng walk sa righteousness? Okay? Ano ang relationship, yung ba ang tanong ko kanina? Nung light sa spirit. Correct? Ha? Aba ito. Kaya kinakailangan, ang walk natin ay worthy. May consistency. Okay? Sa Kanya na naghatid sa atin ng katuwiran. Thank you for joining today's The Pulpit. We hope you were greatly blessed by the preaching of God's Word. We would like you to have that personal experience of salvation by accepting the Lord Jesus Christ. And by doing this simple prayer, you can accept Christ in your heart. Our dear Lord and Heavenly Father, thank you for the opportunity of salvation. I know I do not have the capacity in me to save myself from the damnation of sin. I accept you as my personal Lord and Savior. In Jesus' name, amen. The Bible says, if you have prayed this prayer, but as many as received Him, to them gave He power to become the sons of God. And the Bible says, He that hath the Son hath life. If you would like to know more about the Bible, send us a message via Facebook at Lighthouse BBC FB page or via text message at 0928-522-2683. We'd like you to continue growing in Christ, so we invite you to join our coming together every Sunday at 9 in the morning and 4 o'clock in the afternoon. Also on Tuesdays and Thursdays at 7:30
in the evening. See you again for the next episode of The Pulpit. Thank you and God bless.